Eto pa mga bossing ko, ma-share ko lamang. Dahil ako'y naniniwala na si Jovelyn po ay nandito-dito lang at naniniwala ako na kapag may gusto siya sa akin sabihin, pinararating po niya. Ang dami na pong pahiwatig mga bossing ko. Kapag may tinanong ako sa kanya, sinasagot po niya. Paano naman sinasagot? Paano ko nasabi po yun? O siya, ito ma-share ko lang po sa inyo mga bossing. Si Jovelyn, mahiyain po yon sa aming mga magulang po niya. Kaya meron po siyang TikTok na naka-hide po sa amin. Kasi nahihiya po siya. Tapos pag dumarating po kami, tapos nagtitiktok po siya, tumatago po yon sa kwarto po niya. Tapos, nung nawala na po siya, syempre hindi ko po alam kung ano yung password po niya. At paano din ma-open yung kanyang TikTok. Kasi nga po, nahihiya po siya sa pagsasayaw po niya. Ganun po talaga siya sa poll. Nahihiya po siya. Ngayon, nag-wish po ako sa kanya. Sabi ko, anak, turo mo naman sa akin kung paano ko malalaman, paano ko ma-open ang TikTok mo. Alam niyo po ba, parang hindi ako makatulog. Tapos, parang may nakapagsabi sa akin, hindi ko rin alam kung paano ko natuklasan. Yung cellphone po niya, iPhone po yon. Hindi doon sa mismong cellphone po niya na naka-input yung kanyang contact number sa TikTok. Pero yun ang gamit niya. Pero hindi yung cellphone niya. Hindi yun yung cellphone po na naka-input yung kanyang TikTok number. Alam niyo po ba, nakakapagtaka at napakalaking question mark. Dahil yung number, yung contact number na yun ay naka-input po siya sa bagong cellphone na kabibili ko lang. Hindi ko alam paano nangyari yun, sino nag-input doon. Mantalang hindi ko pa nilalabas yun nung wala na si Jovelyn. Kasi nung wala na si Jovelyn, yung cellphone, naglabas po ako ng iba kasi kailangan ko para sa TikTok ko, sa TikTok seller. Ngayon, nagtaka po talaga ako, paano ko nakuha ang contact number na iyon at yun ang ginamit ni Jovelyn, samantalang hindi ko alam kung ano yung TikTok ni Jovelyn dahil naka-hide po yun sa amin, naka-block po kami. Ako, yung anak kong bunso, at saka yung si daddy, naka-block po kami. Kasi may ginagamit siyang TikTok, wala siyang masyadong pinopost. Pero doon sa yung kung makikita yung TikTok po niya, yung nilalayban ko po, yun yung naka-block po kami. Doon siya maraming pinopost na sumasayaw siya kasi nahihiya po siya. Nahihiya daw po siya sa amin. Tsaka pag dumarating po talaga kami, nagtatago sa kwarto yun para doon siya mag-TikTok. Ngayon po, yun, ang dami po niya mga pahiwatig. Kaya ako po mga bossing ko ay nag-wish kay Jovelyn. Madami po marami din ako mga natuklasan na wala akong kalam-alam, na pag nag-wish ako sa kanya, anak, ano bang gusto mong iparating? Ba't hindi ako makatulog? Parang kinakabahan ako na may sasabihin sa akin. Ganun po lagi eh. Kakagaya ng mga password ng kanyang cellphone, yung mga ganon, kung saan ito nakalagay. Hindi namin alam yung nasa yung iba niyang cellphone, yung mga ganon. Tapos, bigla na lang maglilinis yung mister ko naglagay siya ng mga sapatos, biglang may nag-notif. Wala naman nagte-text, pero may nag-notif, basta nag-appear po siya, tapos napansin pa nga ng mister ko, lobat. May nag-notif bigla, tapos sabi, may cellphone dito. Tapos nung chinarge po siya, doon na nakita mga bossing ko, naka-input pala doon sa note, ang lahat ng password po niya. Yan. Pero sa TikTok wala po. Hindi talagang parang suntok sa buwan. Paano namin malalaman yon? Hindi namin alam yung contact number sa TikTok. Hindi rin namin alam yung password. Paano namin nalaman? Ang mahiwaga po talaga kapag sinabi mo sa kanya, anak, turo mo naman sa akin kung ano, ganun po mga bossing. Kaagad po niyang itinuturo. Tapos ito naman, pinagsama ko lang po kasi parang inano na aking kalooban. Yung numero po na magbe-birthday na siya ngayon, April 3, tapos magto-20 na po siya. Tapos, ito po, nawala po siya, October 28, tapos 19. Ayan, 19 years old po siya. Yan po mga bossing ko, yung number na hiningi ko kay Jovelyn. Tapos, ito pa po ha, may isang tao na malapit sa amin, na parang sobra-sobra naming, wala talagang negative kami na naisip. Parang kinabahan ako, tapos ng isang gabi, tapos tinanong ko sa kanya, anak, ba't parang kinakabahan ako? Ituro mo sa akin,
bakit parang iba yung nararamdaman ko. Tapos, walang kabog-abog, nagising ako, sakto alas 4 ng madaling araw. Pagkatapos, alas 4 ng madaling araw, nagbulat-lat ako ng mga cellphone, conversation, yung mismo cellphone po niya. At marami po ako natuklasan. Talagang napaiyak po ako noon. Tapos sabi ko, anak, ba't ngayon mo na sa atin sinasabi? Ayun nga po. Sobrang napaiyak ako noon, ginising ko yung mister ko. Sabi ko, Daddy, tignan mo itong natuklasan ko. Sobra ako nadismaya mga bossing sa akin natuklasan. Na may mga nabasa akong conversation doon, na humihingi ng, na gusto niya nang umuwi, kasi hindi na daw niya kaya, nanghihina na siya. Tapos yung taong ito, hindi inaksyonan. Hindi inaksyonan po yung sinabi ng anak ko. Kaya parang sobra ako na kasi parang sobra akong dismayado hanggang sa ngayon na nalulungkot ako. Bakit ganun? Ayun po, parang itinuro niya sa akin na, Mami, basahin mo to. Parang ganun. Na hindi ako makatulog. Tapos sabi ko sa kanya, parang dama ko siya eh. Kasi, di ba tayo mga nanay, nararamdaman po natin yun. Hindi ako makatulog. Tapos sabi ko, anak, may gusto ko bang iparating sa akin? Pero wala man lang akong idea na yun ang ipararating po niya. Ayun, na marami po akong nabasa, na parang sobra akong nadismaya. Na parang naisip ko kasi nung panahon na bago magkasakit si Joelyn, ang una nagkaroon ng trangkaso si Justine. Kasi si Justine, nagkaroon siya ng trangkaso, ubot sipon. Pagkatapos po nun si Joel. Pagkatapos sumunod na si Justine. Si Joel, sunod si Joelyn, yun. Tapos akala po namin trangkaso lang talaga. Pagkatapos, nung umaga ng 24, nagpa-check up po sila. Pagtapos nagpa-check up po sila, sinabi sa akin ng gabi na mataas daw po yung sugar. Gusto ko po siyang ipa-check up kasi panahon na yun, uso ang trangkaso. Akala po namin, mga trangkaso lang. Kasi nagka-trangkaso nga si Justine, nagka-trangkaso rin po si Joel. Sumunod na po si Joelyn. Pagkatapos, sinabi nga po mataas ang sugar. Gusto namin siya ipa-check up ng 25. Kaso, sabi po niya, hindi siya pwedeng umabsent kasi may report. Kaya akala naman po namin, tsaka maganda pa rin po yung ayos po niya, na okay lang. Pero may tao po siya na pinagsabihan na pagtungtong ng 12 ng hapon, ng tanghali, sabi niya gusto niya nang umuwi at dahil hindi niya nakaya. Kasi yung nangyari kay Justine, nung nahirapan na po siyang huminga, sinugod kagad namin siya sa ospital. Kaya nangyari, natagalan pa, unabot pa ng gabi hanggang siya ay nagsuka at saka nagdumi. Na parang sobra ako nadismaya at hanggang ngayon, nalulungkot po ako doon sa tao na binaliwala yung message sa kanya na hindi niya nakaya at gusto niya nang umuwi. Kaso pagkakamali na sa anak ko, hindi pa sa amin diniretso. Kasi kung diniretso na talagang susugod ka agad kami po doon. Ngayon, maraming mga pinababasa sa akin si Jovelyn na pinatutugma-tugma ko. Na ang sakit sa kalooban. Isip ko po kung nasugod ka agad siya sa ospital. Kagaya ni Justine, sana nabuhay pa siya. O minsan naisip ko din, baka hanggang doon lang talaga siya. Kaso, pinaano po niya sa akin, hindi ako makatulog. Pagtungtong ng alas 4, napaidlip lang ako, biglang mulat ang mata ko, saktong alas 4. Tapos, yun, nagbasa lang ako, wala naman sa isipan ko na may mababasa ako doon sa taong yun dahil sobrang yung tiwala ko. Ngayon po, ito, ma-share ko lang, baka gusto nyo rin pong tayaan. Kasi alaga ko rin po itong numero. Ayan, pero mister ko madalas kong pinatataya, ewan ko lang kung lagi niyang tinataya nito. Ito yung pumasok bigla sa isipan ko at ito po yung parang sinasabi po niya. Kaya pa mga boss, i-share ko lang kasi parang alam niyo naman kahit anong nasa kalooban ko i-share ko. Lalo na pag masama yung loob ko. Ayun, masama lang po yung loob ko. Share ko lang po yung meron ako natuklasan na parang kung naisugod ka agad yung anak ko sa ospital, pwede naligtas pa po siya. Na yung taong ito, hindi ko inaasahan. Tapos, wala akong interest na basahin. Pero parang tinuturo sa ni Jovelyn, basahin mo. Nung nabasa ko siya,
ayun nga po, nadismaya na ako. Ayun pa mga bossing, baka gusto niyo na po itong tayaan kasi yun nga po yung aking pong laging wini-wish, tinuturo ni Jowlyn kung ano yung may resulta. Kung ba may tinanong ko sa kanya, nagkakaroon agad ng resulta kung bakit ganun.